Ano po ang pinakahuling update po sa ginagawang investigasyon ng CHR dito po sa mga missing sabongeros? Ang pinaka-latest pong action na ginawa ng CHR, actually kahapon po ito, ay nag-send na po kami ng official request sa Department of Justice na kung pwede po ay ma-furnishan kami or mabigyan din po kami ng copy nung salaysay or yung statement na ibinigay po nung witness, yung si alias Totoy, para yun rin po yung aming maging basehan sa pag-reopen ng cases na inimbestigahan po ng CHR patungkol po dito sa mga nawawalang sabongero. When you say Commissioner, na reopen ng cases, umabot po ba sa point na isinara po yung mga kaso na yun for the past years? Ang nangyari po, Christian, is in-archive muna namin siya kasi ang during the conduct of the investigation, and tulad din po doon sa mga na-experience ng ibang investigating bodies na nagkakandak rin ng investigation sa kaso, ay wala po kaming nakitang ebidensya. Ang mga ebidensya lang pong nakuha namin ay testimonies ng kanilang mga kamag-anak para po umusad itong kaso. Kaya yun po kaagad ang aksyon na ginawa namin ay mag-request sa Department of Justice na kung maaari ay mabigyan din kami ng kopya nung salaysay nung alias Totoy. We faced a blank wall nung sinapit or dinaanan nilang experience tungkol doon sa pakiramdam nila ay nawa-whitewash yung investigation ng kanilang mga kaso. Bakit po ganon yung kanilang pagtingin, sir, na nawa-whitewash? Hindi po daw nila nakikita yung sincerity ng mga investigating bodies na tutulungan talaga sila. So kaya nga ang sabi namin ay dahil nga po meron ng lumutang na... Bukod po sa CHR, meron ding PNP, may DOJ. So paano ang magiging dynamics po noon, sir? Kasama rin kayo mismo ba doon sa halimbawa pagpunta sa Taal Lake or sa site inspection or something like that? Ganun, paano po ang magiging dynamics nga po ng iba-ibang agencies po? Yes po. Bali, ma'am, yung investigation po kinakandak namin, ang tinitingnan po namin dito ay yung human rights violation. Yung violation ng right to life dahil mayroong mga namatay. So yun po yung aspeto, yung human rights violation. Now, in the course of our investigation, pagka meron po kaming makita na kaakibat na criminal violation doon sa kaso, ang gagawin po namin doon ay yung aming final investigation report, i-furnish po namin ang Department of Justice para baka sakaling yung aming findings doon sa criminal aspect ng case ay makatulong doon sa preliminary investigation na gagawin nila. Ganun din po yun kung halimbawa may makita kami na halimbawa meron talagang involved na members ng Philippine National Police. So kung meron po kaming makitang para administrative violation, i-refer naman po namin ito sa Office of the Ombudsman. Baka sakaling makatulong din po doon sa kanilang administrative investigation just in case may mag-file po ng administrative case laban sa mga pulis na ito sa Ombudsman. So ganun po yung magiging takbo ng investigation namin. Although last Saturday po nung pumutok na nga po itong balita na ito tungkol doon sa nandun sa Taal Lake, nag-dispatch na po kami ng aming mga investigators from Region 4A and from the central office. Pumunta po sila doon sa Taal at nakipag-coordinate po sila sa CIDG ng Batangas and yung office po ng Coast Guard na mayroong jurisdiction over the Taal Lake para nagkaroon po ng preliminary parang investigation, questioning sa kanila kung ano na po yung ginagawa ng mga offices na ito. Mga sabongero ito ay nandadaya. Meron po silang ginamit, hindi ko rin po alam ang eksaktong definition ito, pero nagchochope. Hindi ko po Chopek? Nagchochope daw. Yung term na ginamit po ng mga relatives. Inaalam ko pa po yung ibig sabihin noon. Pero related po siya sa sabong . So parang ganun po yung allegation